Hello mga kaibigan, mga kababayan, mga kapatid sa Panginoon at sa mga makilala sa iba't ibang lugar. Ito po si Dr. Jan YouTube para po sa Doc Jaya channel na magbibigay sa inyo ng mga pagtuturo at pagbibiya ng mga bagay-bagay na kailangan natin sa ating pamumuhay. Ang pinaka factor o pinaka pangunahing bagay sa ating buhay ay ang ating katauhan, ang ating katawan, ang ating personalidad. At sa mga taong medyo nagkakaroon ng pag-angat ng kanilang pamumuhay, ay tinitingnan nila ang pag-angat muna ng kanilang pananaw, na kailangan ang pagbabago ng kanilang pag-iisip, na medyo tataasan nila, ay tutugtong nila sa pag-iisip na may pangarap, na may ambisyon. Sa definition ni Einstein, Albert Einstein, na ang isang genius daw ay isang tao na mayroong ambisyon. So, kapag isang tao ay mayroong ambisyon, ay tumataas yung kanyang pananaw, pangunawa, kanyang talino, dumadagdag, kasi nga meron siyang ambisyon. So, may mga tao naman na walang ambisyon, walang pangarap nila sa buhay, sa spike na, ito na, sa kanilang kinaroroonan, gano'n. So, walang asenso ang dumarating sa kanila kasi wala na sila pang idadagdag sa kanilang salubuyang ginagawa. So, para sa kapakanan ng ating mga anak at sa ating mga apo-apuhan na, at kung meron na mga anak, meron mga apo na, ay dapat naman na magkaroon tayo na iba yung pananaw sa buhay, na masenso, gumanda ang pamumuhay, at magkaroon na iba yung pang income. Ika nga, ang ating mga pera ay sa halip na nababawasan, lumiliit, ay dapat ito ay lumalaki at nagdadagdag. At kailangan talaga na magkaroon tayo ng ambisyon, paniniwala sa sarili, at magtingin sa mga posibilidad sa buhay-buhay, kung ano ang mga dapat nating gagawin para magkaroon ng asenso sa ating hanap buhay. So, mga minamahal na mga kaibigan, mga kapatid, ang unang nating gagawin ay pagpaplano. Medyo uupuan natin yung pagpaplano. Huwag nating isa sa bahala o isa sa tabi yung pagpaplano, kasi may mga kasabihan tayo na akala natin okay lang na bahala na kung ano mangyayari. Hindi dapat na bahala na. Hindi dapat. Meron kang pananaw, meron kang disenyo, meron kang plano na gagawin mo. At importante na uupuan mo ito, kuha ka ng ballpen at saka papel, isusulat mo yung plano, kung ano yung mga gagawin, kung ano ang dapat na mangyayari sa mga darating na panahon. Sasabihin na lang natin na 1 month from now, what could happen, 3 months from now, what can happen, then 6 months from now, this is going to be already happening, ongoing na siya. So, kailangan medyo ginagamitan ito ng postura at ginagamitan ito ng pananalita at pagtaas na pag-iisip. So, may mga tao kasi na trabaho na, meron na silang ginagawa na, kontento na, kumbaga, di ba? Wala namang problema yun kung kontento ka ng ganon. Kaya lang,
hindi ka umaasenso sa ganong kamaraanan na kontento ka na lang. Kundi kailangan talaga na gagawa ka ng estilo na makikita mo kung ano ang dapat pang gagawin para uunlad ka. Para ang iyong personalidad, ang iyong pagkatao ay medyo magkaroon ng pagbabago. Sabi nga, in 6 years, kapag meron kang isang negosyo na pinasok at yung negosyo na yun ay merong pag-asa na umasenso, in 6 years, ayon sa study, ay merong posibilidad na ikaw ay magiging milyonaryo. In 6 years lang ha, hindi na aabot na 10 years, 6 years lang. Kasi nga 3 years, parang mabubuo na, kumbaga magkakaroon na siya ng take-off. After 3 years, i-take-off na siya, tatakbo na yan na medyo bilis hanggang lilipat na yung business. Kaya sabi nga ng mga analysts na 6 years ay pwede ka na maging milyonaryo sa bago mong pinasukan na negosyo sa pagsisikap sa buhay. So, mga kaibigan, mga kapatid, huwag natin hayaan na hindi tayo magkakaroon ng pag-unlad. Huwag natin hayaan na gano'n na lang. Pagka sa Bisaya, makulbod ginoon, imbis na uswag. Dapat mayroong kauswagan, mayroong talagang tawag nito, pag-asenso, mayroon talagang pagbabago, mayroon talagang pagtaas, pag-angat sa buhay. At ito ay kailangan talaga meron kang desisyon na yung personalidad, ang yung pagkatao ay medyo pupunta ka sa table, sa lamesa at nag-iisip ka kung ano ang mga posibilidad na gagawin dyan na para senso ng ganon. Kunting ahente, kunting benta-benta, ganon. At kunting salary rito sa isang pagkakakitaan, ganon. Samantalang meron kang ng trabaho, meron kang sideline. Kaya kapag meron kang business, sabi nga, ang salary mo will make you a living. Pero ang iyong profit, ang tubo sa negosyo, I will make you a fortune. So yun ang aking may kukwento sa inyo sa bagong video, bagong content, na yung ating personalidad, ating asikasuin, huwag nating pabayaan na sige-sige lang, pare-parehas lang. Kasi pagdating ng araw, tanda ka, wala. Lalo na wala kang rarating ka. So, ito si Dr. John. Salamat sa inyong panonood. At i-share lang at subscribe lang, mag-like, pwede kayo mag-comment. At ang Diyos ang magpapala sa inyo. Amen. God bless.